Pagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Ebanghelyo na ayon po sa nakasulat sa kasulatan sa Biblia. Pero bago tayo papalahot, tayo muna po ay dudulog sa Diyos sa isang panalangin upang ang Diyos po ang magpatutuho, magpalinaw sa atin yung babasahin natin. Kasi po, dapat lang ipasa Diyos natin kasi ebanghelyo ng Diyos yan. O ebanghelyo ni Jesus. Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng ebanghelyo na nakatala po sa Biblia. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po, pag nakita niyo po yung lampara, ibig sabihin, itong Bibliang ito, galing po sa Gideon. Huwag ipagbili ang aklat na ito. Libre lang po. Libre, binigay. Ano? Libre. Wala tayong pambili. Okay, itong ito, pagkain ng aso. Balong-balunan ng manok. Ayan, pinakakain ko po kasi kaninang umaga, masama ang pakiramdam ng aso ko na si Winter. Nagsusuka siya. So, ginawa ko, pagka ganyan, yung asukal, konting asukal sa tubig, tunawin mo, lagay mo sa ringgilya. Tsaka may saksak sa bibig. Kasi ano ito, Shih Tzu maliit lang. Ngayon, nasa gana siya kumain. Pinagtsatsagaan ko. Kinakagat ko, malilito. Para hindi siya mahirapan. Hindi ko kasi maibigay yung ganyang kalaki na balong-balunan ng manok. Ito po yung pinakakain ko sa kanila. Balong-balunan ng manok. Ayan. Pakain siya. Tignan nyo po. Ayan. Yan po si Winter. So, habang nasa kondisyon siyang kumain, kailangan samantalahin ko naman yung pagka nasa kondisyon niya. Ano? Ganyan po kasi may alagang aso. Ito yung iba pa. Actually, maraming pagkain yan eh. Ito. Ipakikita ko lang para lang hindi pinakakain ng tira-tira yan. Atay ng manok. Atay ng baboy. Dog food. Dalawang klase ito, mix po. AOC, organic. Beef with vegetable. At saka, lamb with apple. Kaya dalawang huri ito. Ayan. Pinagalo ko, binabad ko para mawala yung alat. Ayun, nasa kanila yan kung ano lang gusto nilang kainin dyan. Ganon ako. Pag gusto niya ng ganito, pakain ko. Kasi, alaga mo eh. Wala na. Bibigyan ko na naman ng isa. Yun. Ayaw niyang kumain kanina eh. Pinipilit ko, sinasaksak ko nga sa bunganga eh. Dahil niluluwa niya rin. Pero ngayon, hindi ko na kailangan subuan. Dalawa yan, yung isa. Areglado naman yan eh. Okay. Okay. Meron tayong babasahin dito sa libro ng 1. Dito sa
chapter 6 ng 1. Tignan natin ano. Ito, 1:6, chapter 6 verse 60. Narinig ito ng kanyang mga alagad, at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap nito? 61. Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? O, yan ang tanong. Kasi may tumalikod na eh. No? Kaya ang tanong niya, tatalikuran nyo ba ako? Sabi niya. Kumbaga po, yung una, yung tumalikod sa 60, sa verse 60, narinig ito ng kanyang mga alagad. Dalagad din po yon. At marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap nito? 61. Alam ba ni Jesus? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad. Mga alagad, marami. Tungkol dito, kaya sinabi niya, dahil ba rito tatalikuran ninyo ako? Ibig sabihin, may tumalikod talaga. 66. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Yan. Tapos, 67, tinanong ni Jesus ang 12, yung 12 apostles, sila Pedro, yung grupo. Sabi ni Jesus, kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba ninyong umalis? Ibig din ba ninyong umalis? 66. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Yan. Yung ibang mga apostol ay ibang mga halagad. Yung hindi matanggap yung pangangaral ni Jesus, nag-back out na po sila. Backslider. Hindi na sila sumama, sabi rito eh. Sa 66, tumalikod na sila. Kaya nung tanungin ni Jesus, sila Pedro, o kayo, Pedro, iwan nyo rin ba ako? Tatalikod rin ba kayo? Matalinong Pedro, kanino kami pupunta? Ikaw ay may dala na salita ng may buhay. Yun. Kaya dapat po, ginagamit natin ang Biblia natin. Hindi yung uto-uto. Kasi may mga reliyon kasi na nagtuturo, nanguuto. Nakakauto naman sila. Kaya nga binigyan tayo ng talino ng Diyos para gamitin natin. Kaya nga may eskwelahan para matuto tayong bumasa. Naglagay nga ng teacher, tuturuan tayong bumasa, sumulat. Pagkatapos ayaw mo magbasa. Ang gusto mo, magpauto ka lang. So, maliwanag po ha. Gamitin niyo po ang isip na bigay ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong magpauto. Yan, si Pedro, ginamit niya. Hindi kami tatalikod. Ikaw may dala ng buhay, salita ng buhay. Tignan natin si Jesus. Chapter 12 naman ng 1. Verse 49 at 50.
sapagkat hindi ako nagsasalita ng saganang sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin ang siyang may utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ay siya kong sinasabi. Ito po. Tama si Pedro. Kasi po, apostol siya. Siyempre, nang nasa ministeryo siya sa ibabaw ng mundo, kasama ang mga apostol. Kaya natututo sila sa kanya. Natututo sila. Kaya tama yung sagot ni Jesus. Hindi kami tatalikod, Panginoon. Ikaw ang may dala ng salita ng buhay. Meron pa. Sa 1:63, ito pa sinabi ni Jesus. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at nagbibigay buhay. Ang salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Ito sa ibang sali, nagbibigay buhay. So, sa verse 33, narinig na nila Pedro yan. Kaya yung sagot niya dito sa 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo, ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kita niyo po. Kaya, yun ang ibig sabihin. Hindi sila nagpapahuto. Ginagamit nila yung utak nila na bigay ng Diyos. Hindi yung may anak ka, pinag-aral mo, nang matutong magbasa, magsulat. Tapos may magsasabi, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kami lang ang may karapatan. Ito na mga anak mo ngayon, nahuto ng diablo. Hindi ayaw magbasa. Kaya kung ano sasabihin ng kanyang tagapagturo, sa sunod-sunuran siya. Hindi ganon. Hindi masamang makinig. Pero magbasa ka, gamitin mo rin yung takbo mo. Utak. Yan. Gaya ni Pedro, ginamit niya yung utak niya. Hindi siya gumayad doon sa mga umatras. Kasi po, tumalikod. Dito sa Hebreo, ganito po ang nakasulat naman. Yang pagtalikod, meron pong konsekwensya. Merong konsekwensya. Hebreo, chapter 10. Anong sabi po rito? Basahin natin. Ito. Basahin po natin dito sa 10, 37, 38, 39 ng Hebreo. 37. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Sino ba yung paririto na darating? Walang iba kundi si Jesus. 38. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tumalikod, yun. Yung tumalikod, yung matras. Hindi na sumama kay Jesus. Hindi ko kalulugdan. Kita niyo po, sabi ng Diyos, hindi kita kalulugdan. Pag umatras ka, tumalikod ka, nag-backslide ka. 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy na liligtas. Yan palang tumatalikod at napapahamak. Yun, napapahamak pala. Siyempre, saan ba yan? Impyerno. Hindi purgatorio, impyerno. Maliwanag po. Kaya sabi ko po sa inyo,
gamitin din natin ang isip natin. Magbasa rin po kayo. So, tama yung desisyon ni Pedro. Tingnan niyo po ang tapang ni Pedro. Sa Gawa chapter 5, meron tayong babasahin dito. Yung panahon na nangangaral sila Pedro. Si Jesus po dito nakakit na po sa langit Chapter 5, ano nakalagay? Sabi dito sa chapter 5 ng Gawa ay sa 28 o sa 27. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol. Yan, sila Pedro po ito. Yung Sanhedrin naman po yun, katumbas po ito na Senado. Sa ibang translation ng Biblia po, sa English, Senate ang nakalagay. Alam nyo ba yung Senate? Nag-iimbestiga sila sa Pilipinas. Doon sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. Ulitin natin, Gawa 5:27. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at sinisiyasat ng pinakapunong pare o pinakapunong saserdote. Saserdote po pare. 28. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang mangaral sa pangalan ni Jesus na yan. Wika niya. Yung punong saserdote o yung punong pare. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kami papanagutin sa dugo ng taong iyan. Apo, 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga ibang apostol. Ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Naging matapang sila Pedro. Yung mga pinakapunong paring Sanhedrin ay pare sa Sanhedrin na nangangasiwa. Kumbaga, Senate President. In-inquest nila. Parang sa panahon natin, nag-iimbestiga ang mga Senado sa mga korap. Ganon din po, sinisiyasat ang mga apostol dahil nangangaral sila sa pangalan ni Jesus. Anong pinangangaral nila? Sa 42, 5:42 ng Gawa. Araw-araw nagpupunta sila sa mga templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Pinangangaral nila si Jesus na tagapagligtas. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Mahigpit sila pinagbawalan pero matapang sila Pedro at ang mga kasama niya. Hindi kami susunod sa inyo. Sa Diyos kami susunod. Nasa Biblia. Kaya sa panahon natin, sabi ko nga po, huwag kayong magpauto. Magbasa kayo, gamitin yung utak niyo. Gagaya ni Pedro, ginagamit niya ang utak niya. Hindi kami tatalikod, sabi niya. Kaya Jesus, tinanong niya, o kayo ba, tatalikod din ba? Gaya ng iba, tinalikuran ako. Kaya sabi ni Pedro, hindi kami tatalikod, Panginoon. Ikaw ang may salita ng buhay. Iiwan ka ba namin? Matalino. Ginagamit ang utak ni Pedro. Hindi lang siya nakikinig. Natuturo pa sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sa Mateo, panguli. Mateo 11. Ito po. 27. Sabi ni Jesus, Mateo 11:27, ibinigay na sa akin ang lahat ng bagay. Wala nakakakilala sa anak kundi ang ama. At wala nakakakilala sa ama kundi ang anak. At siya ang marapating pagpahayagan ng anak.
Kaya sila Pedro, napahayagan po ni Jesus. Maliwanag ba, kaibigan? Siyempre, apostol yan. Alam naman hindi pagpapahayagan yan. Sila yung magsusundo sa kanyang ministeryo. At nang mamatay siya, nabuhay na maguli, then umakyat sa langit. Sila Pedro na ang nangaral. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingayin ko. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kita niyo po, sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Kaya natuto sila Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Ako'y mahamo at mababang loob at makakasumpong kayo sa akin ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. 30. Sapagkat maginawang dalhin ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So maliwanag, natuto sila, nag-aral sila kay Jesus. Kaya tama, matalino ang mga apostol. Si Judas lang ang nalaglag. Wala, pinasok ni Satanas yun. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano po, kaibigan? Sana po meron kayo natutunan. Ano? Gamitin natin ang utak natin. Magbasa kayo, matuto kayo sa aral ni Jesus. Doktrina ni Jesus ang ating dala. Hindi doktrina na simbahan ninyo. Wala yan. Panis yan. Yung iba gumagawa pa ng doktrina. Doktrina ka sa damak, baka na doktrina. Pero wala lang. Bandang uli, sayang lang. Bakit? Useless. Human teaching yun. Hindi naman po human si Jesus. Anak siya ng Diyos. Tandaan nyo, anak ng Diyos. Kaya Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Amen. Sige, hanggang dito na lamang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo. Napakaliwanag. Na kung sakali man po, yung ibang nanonood ng video ito, kung sakali man, liis ang kanilang paniwala po sa iyong anak. Baguhin mo sila, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din kayo sa iba. Alam nyo, napakagandang mag-share ng biblical. Kaysa mag-share kayo, ano lang. Ano po? Kayong mga na-sharean, mag-share kayo sa iba. Huwag nyo naman po kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Be my subscriber. Ano po? Hanggang dito na lamang po. Nawadat na kayo ng video ito. Nasa mahayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. In Christ alone.